Sige po, ready po. Magpipicture na tayo. Ayan, ready po. One, two, three. Well, praise the Lord. Magandang gabi po sa bawat isa. Isa sa mga halaga na tayo ay nagkakaroon ng ganito ay para makita ko rin kung ano yung mga na-impart sa inyo, ano yung mga naiwan sa inyo, ano yung mga nag-impact sa buhay ninyo. Hindi lamang po yung mga normal na natututunan, kundi umaasa pa rin ako na madadagdagan ang inyong mga kaalaman sa pamamagitan ng inyong pakikinig sa video o panonood sa video. Anyway, kung babalikan ko lang po ng kaunti yung mensaheng yon, sabi ko nga po doon, ito ay nagbigay ng kakaibang pamumuhay sa mga alagad. Alam ng Panginoon yon na kapag itong mga Hudyong ito ay they really believe that Jesus Christ is the Messiah, the Son of God, will change their lives. At nakita naman natin yung mga sinabi niya na magiging impact nito sa kanila, na sinabi ng Panginoon kay Pedro na this was not revealed to you by any man, but by my Father in heaven. At makikita nyo na isang bagay na kailangan natin ay yung talagang revelation, yung magrema sa atin, yung mga kalalagayan ng Panginoon. Kasi yun yung magpapabago sa buhay natin. Ito yung mga sinabi ng Panginoon eh. And I tell you, Peter, on this rock, yung rock, mga kapatid, ay ito yung revelation knowledge. Ito yung sinabi niya ni Pedro na thou art the Christ, the Son of the living God. Sa mga Hudyo, unawa nila yon. Kaya alam ng Panginoon na pag ito ay talagang pinanindigan nila, ay mababago na talaga ang buhay nila. Hindi na lamang sila parang medyo marami pang reservation sa kanilang pagsunod sa Panginoon. Kaya sabi niya, and on this rock I will build my church. Pero inyo, pundasyon ng iglesia na maunawaan natin that He is the Christ, the Son of the living God. Kaya ine-explain ko yon. Ibig sabihin, kung dito ka nakatayo sa pundasyon na ito, hindi ka na babaliktad. Yan yung sinasabi ko rito sa video. Kaya ang daming Kristiyano, wala, maligamgam eh. Double-minded. Walang apoy sa kanilang pagsunod sa Panginoon. Kasi they have knowledge, parang sanlibutan ito, parang galing sa reliyon. They have knowledge, pero walang impact. Yun ang power ng revelation. When God reveals, or when Christ reveals His name to you, merong mangyayari sa buhay mo. At yan yung katulad ng sabi ni Pastor Joseph na merong revelation si Paul na ibinabahagi sa mga taga-Ephesus. Pero ipinapanalangin pa rin nila na talagang ang Panginoon ay magpahayag sa kanila. Yun ang maganda. Yan din ang prayer ko sa inyo. Na nawa, hindi na lamang parang mundong ito, lalo na sa Pilipinas, na ang dami nating alam tungkol sa Panginoon, but the real understanding and the impact of it is not about doctrine. It's not about understanding doctrine, but it is the impact of it in our lives. Yun mga kapatid. And alam natin na nangyari ito because of the closeness. Si Pedro ay kakaiba rito na malamang kaya ipinahayag ito ng Panginoon sa kanya ay dahil nag-iisip siya. He was meditating possibly about God, anything else about Christ. Ito yung pundasyon na kapag ka pinaniwalaan mo, abay hindi ka na tatalikod, hindi ka naman lalamig, ibibigay mo na talaga yung todo mo. Pag walang nangyari sa atin yan, kahit nababasa pa natin ngayon, kahit narinig nyo pa, kahit in-explain ko pa sa inyo, wala ring mangyayari sa buhay nyo. Kailangan yung paniwalaan ang katotohanan yan. So, it's a foundation na ang daming sinabi ng Panginoon. I will build my church. Ibig sabihin ay matatag yan. When Christ build His church, matatag yan. Hindi yan babaliktad. Hindi yan katulad ng Old Testament assembly, meaning the Jewish people na hindi
naging masunurin o kaya ay lukewarm ang kanilang pagsunod. So, did we really understood? Have we ever heard this revelation knowledge about Christ, that He is the Christ, the Son of the living God? Talaga bang pumasok ito sa ating mga puso? And do we believe in it? So, number one yan. That is the foundation of His church. Kaya grabe yung sinabi niyo ng apostol na ito na pahayag sa kanya ng Ama. Kaya nga napamangha niya ang Panginoon. So, pangalawa ay yung the gates of Hades. Meaning mga kapatid, kung itong magdadala sa iyo sa pintuan ng Hades ay kasalanan, you can overcome it. Pagtatagumpayan mo yan because you believe that Jesus is somebody who from heaven ay umalis doon, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos alang-alang sa iyong mga kasalanan. Pero kung, alam ko yan, pagkatapos ay hindi ka nahahango sa kasalanan, walang impact. Wala ring mangyari sa iyo. It is because it's just an understanding of the head. It must have to be a revelation of God in your heart na, wow, iba ito. Yun yung impact sa atin, mga kapatid. Ulitin ko it's not about knowledge. It's not about doctrine. It's about the impact na magdadala sa iyo ng radicalism, sabihin ko yon. Kakaiba kang Kristiyano. So, ngayong gabi, narinig natin ito. Anong nangyari sa buhay mo? Ang mga alagad, katulad ng sabi ko, what happened to their life? Alam ng Panginoon pag pinaniwalaan nyo ito, naku, hindi na kayo aalis. Nakita nyo naman ang mga alagad. For 3.5 years, hindi nila iniwanan na ang Panginoon. They left everything and follow the Lord. Sabi nga ng mga alagad, we have left everything to follow you. What then will there be for us? Tingnan nyo ang buhay nyo, mga kapatid. Ito para sa evaluation natin ito. Kasi, alam nyo, maraming Kristiyano, hindi talaga naghahanap ng para sa evaluation sa buhay. Dito, tandaan niyo ang lahat ng mga pagtuturo ko, sinasabi ko sa inyo na ang goal natin ay Christ-likeness. Christ-likeness. Sino ang Panginoon? Ito na nga, He is the Christ, the Son of the living God. He was able to give up everything for the sake na masunod niya ang Ama. Dapat ganun din tayo. We are able to give up everything to follow the Lord. So, yung gates of Hades, mga kapatid, napagtatagumpayan ba natin ang mga kasalanan? Tandaan ninyo, mamaya pupunta ako sa aklat ng pahayag. Gusto ko lang ipakita sa inyo kung sino ang Panginoon pag-akyat ka sa langit dahil baka nagdududa kayo sa kung sino siya. Gusto kong ipakita sa inyo kung sino siya pag-akyat niya sa langit mamaya. Pero gusto ko munang makita ninyo itong katotohanan ito na even the gates of Hades cannot overcome it. Meaning they are victorious of sin. Lalo na ngayon sa panahon natin, mga kapatid, grabe ang pagkilos ng kaaway everywhere. Sa mundong ito, kahit saan tayo susuling, nandyan ang paraan ng kaaway, ng sanlibutan at kagustuhan ng ating laman para ilayo tayo sa Diyos. Why? Because we have not understood it by heart. Hindi natin naunawaan sa ating mga puso itong katotohanan ito tungkol kay Kristo. That He is the Christ, the Son of the living God. That's the truth about it. Kung ganyan ang mga ginagawa natin sa mga natututunan natin, wala talagang impact sa atin, wala ring mangyayari sa buhay natin. Ganun pa rin tayo. We become very religious person na wala man lang kabuhay-buhay, walang apoy sa Panginoon. Lukewarm na pagsunod. And so, ito na naman yung isa pa, I will give you the keys of the kingdom of heaven. At naniniwala ako na ito yung mga kapahayagan pa mula sa Diyos. Huwag kayong umasa sa napapakinggan nyo lang. I do believe in my heart na yung sinasabi ko na 201 names ng Panginoon, marami pang i-reveal. Kung ako nga, kakaunti lang ito. I want to know Christ and more of Him. Dahil alam ko hindi pa sapat. How I wish na makapag-raise up ako ng mga lalaki at babae na gagawin ng higit yung nagawa ko. How I wish.
Pero kung ang basa mo sa Biblia, 15 minuto, pagkatapos manonood ka ng reels ng habang buhay, ilang oras, mga kapatid, huwag kayong umasa na mahihigitan niyo ako. Because I spent time in reading the Bible, studying it, para sa ganon ay makapakinig ako sa Diyos. Do not try to hear from God now without the Bible. Mga kapatid, baka si Satanas ang mangusap sa iyo, ililigaw ka niyan. Ano ba ang sinabi niya? I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatsoever you bind on earth will be bound in heaven, and that is the power and authority na galing sa Diyos. And whatsoever you lose on earth will be loose in heaven. So mga kapatid, ito yung hangad ko sa mensaheng ito, na nakita ko na kaya ito ibinigay ng Panginoon. Meron talagang nag-aapoy sa akin eh. Pag ito ay binabasa ko, talagang ang daming binigay sa akin ng Panginoon. Sabi ko, iba ito. And that's the truth. Kaya pala itong mga alagad, wala na. From the time na naunawaan nila ito, and from that day na dumating sa kanila ang banal na Espiritu, to enable them, yung desire nila na maglingkod sa Diyos. Mahirap sabihin na baka meron tayong knowledge pero walang Espiritu ng Diyos. Hindi mo pwedeng gamitin yung isa dyan. They are both needed together. The knowledge of the Word, the revelation of the Holy Spirit, the Word of God, and the Spirit's power, dunamis, na dapat ay lumabas sa atin. So, yan po dapat ang hanapin natin. Paano ito nag-impact sa buhay ko? Otherwise, natututo tayo, napupuno tayo ng kaalaman, walang impact sa buhay natin. Hindi nangyari itong revelation knowledge na ito na ngayon ay nauunawaan natin. Hindi mangyayari sa buhay ninyo. Sayang mga kapatid. And magiging katulad lang tayo ng mga tao sa mundong ito. Ang daming mga relihiyoso rito. Walang nangyayari sa buhay. Walang impact. Walang apoy. Ganon ang mangyayari sa atin. So, wag nating pabayaan ang ganon. Sa ngayon ay gusto ko kayong dalhin dito sa Revelation chapter 1. At tingnan nyo kung sino itong ascended Lord na ito na minsan ay tinawag niya ang kanyang sarili na who do the people say the Son of Man is? Ano ang sabi ng mga tao tungkol sa anak ng tao? He used that title, Son of Man. Sabi ko nga alam niyo, maging ang mga demonyo naman, sinasabi nila, Thou art the Son of God! Diba? Sinubok ni Satanas ang Panginoon. If you are the Son of God, tell these stones to become bread. Pero ang Panginoon, ang ginagamit niya, Son of Man. Son of Man ako. Meaning mga kapatid, He is not after titles. Ayaw niyang mga ganon. He humbled Himself. So, basahin ko po itong chapter 1 sa atin mga kapatid. It will be a good Bible reading. Chapter 1, buo ng Revelation. Ganito ang sabi niya. At bibigyan ko ng pansin ang mga ilang bahagi para makita nyo. Sabi niya, the revelation of Jesus Christ, which God gave to Him to show His servants what must soon take place. Dito ay makita natin, it was from the Father, God, and ibinigay niya na ito sa Panginoon sapagkat sabi ng Panginoon, all authority in heaven and on earth has been given to me. Now He has that authority. And it was given not to be taken back again, but He owns it. Kanya ito. Kaya itong pahayag na ito ay ibinibigay din niya sa kanyang mga lingkod. Servants. Tignan niyo, i-check niyo yung Bible niyo, hindi yan servant. He was not talking about John the Beloved. Sabi niya, which God gave to Him to show His servants what must soon take place. He made it known by sending His angel, His servant John, to testify to everything he saw. That is the word of God and the testimony of Jesus Christ. Now, makikita niyo yung authority ng ascended Christ, yung kapangyarihan niya nang siya ay umakyat na sa langit. Siya na yung may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Siya na yung may autoridad. Actually, pagdating ninyo sa chapter 6,
Siya yung magpapahintulot sa mga magaganap sa mundong ito. That is the unveiling of the seals. Yung opening of the seals. Tuloy ko itong chapter 1, verse 3. Blessed is the one who reads the words of this prophecy, and blessed are those who hear it and take it to heart what is written in it, because the time is near. Mga kapatid, mapalad tayo nagbabasa at nagsasagawa sa ating mga napapakinggan sapagkat malapit na. Nandun na tayo sa panahon na itong hayag na ito ay talagang nagaganap sa ating kapanahunan. Verses 4, John, to the 7 churches of the province of Asia. Grace and peace to you from him who is and who was and who is to come, and from the 7 spirits before his throne, and from Jesus Christ, who is the faithful witness, the firstborn from the dead, and the ruler of the kings of the earth. See the titles of Christ, na maraming bagong title ang Panginoon dito sa Revelation. I think, kung hindi ako nagkakamali, ay 39 titles in the book of Revelation. Ang bagong title ng Panginoon. At dito sa binasa ko ay makakakita na kayo ng ilan. Ruler of the kings of the earth. To him who loves us and has freed us from our sins by his blood, and has made us to be a kingdom and priest to serve his God and Father, to him be glory and power forever and ever. Amen. Look, he is coming with the clouds, and every eye will see him, even those who pierce him, and all the peoples of the earth will mourn because of him. So shall it be. Amen. Christ is coming back very soon, mga kapatid. Very soon. Baka hindi tayo totoong naniniwala. Baka sinasabi lang natin, Christ is coming back. But does it impact our lives? Wala na naman yan. Kailangan anything na naunawaan natin tungkol sa Panginoon should impact our lives. Otherwise, wala rin eh. It's just a religiosity words coming from our mouth. Verse 8, sabi ng Panginoon, I am the Alpha and the Omega, says the Lord God, who is and who was and who is to come, the Almighty. John, your brother and companion in the suffering and kingdom and patient endurance that are ours in Jesus, was on the island of Patmos because of the word of God and the testimony of Jesus Christ. Tingnan niyo ito si John, mga kapatid. Sabi niya, basahin ko yung verse 9, meron lang nais akong ipakita sa inyo. I, John, your brother and companion in the suffering and kingdom. Yan yung gusto kong makita nyo, mga kapatid. Kasi alam ng Panginoon na ang pagsunod sa Kanya is coupled together with suffering. Hindi siya nag-aalok ng kaluanan sa buhay natin. Hindi siya magpapabaya, pero hindi siya nag-o-offer para sumunod ka ng maluwan na buhay. Gusto niyo basahin yan? Pumunta kayo sa chapter 9, pumunta kayo sa chapter 14 ng Lucas. Mga kapatid, tingnan niyo kung ano sinasabi ng Panginoon sa kanyang invitation to follow Him. And He is always telling the people to lay down their lives for Him. Kaya, kung ikaw ay Kristiyanong naalok ng magandang buhay sa Panginoon, nagkakamali ka, maling ebanghelyo ang napakinggan mo. Pero sinasabi ko na hindi nagpapabaya ang Panginoon sa kanyang mga alagad. Pero suffering has always been a part of our lives in Christ. Sa mundong ito, meron tayong kaaway na ayaw tayong tantanan ng dyablo. And it's either makipagkasundo ka sa kanya o talagang kalabanin mo siya sa kapangyarihan ng Diyos. Ang daming sinabi ng Panginoon diyan, mga kapatid. Read your Bible and see that He was not offering a good life. Malala ko sa chapter 9 na merong mga nagsabi sa kanya, Lord, I will follow you wherever you go. Sabi ng Panginoon sa isa, foxes and owls and birds of the air have nests, but the Son of Man has nothing to lay down his head. Ano ibig sabihin ng Panginoon? Huwag kang maghanap ng comfortable na buhay sa akin. If you wanna follow me, be ready to sometimes doesn't have a pillow in your head, but often persecuted. Balik tayo dito sa sinabi ng verse 10. On the Lord's day, I was in the Spirit and I heard behind me a loud voice like a trumpet, which said, write on a scroll what you see and send it to the 7 churches of to Ephesus, Smyrna, Pergamum, Thyatira,
Sardis, Philadelphia, and Laodicea. I turned around to see the voice that was speaking to me, and when I turned, I saw 7 golden lampstands. And among the lampstands was someone like the Son of Man. Ang Panginoon na yan. The Son of Man is still the Son of Man, but He is the Son of God. Dressed in robe reaching down to His feet, and with a golden sash around His chest. The hair of His head was like white like wool, as white as snow. His eyes are like blazing fire. His feet were like bronze glowing in a furnace, and his voice was like the sound of rushing waters. In his right hand he held the 7 stars, and coming out of his mouth was a sharp double-edged sword. His face was like the sun shining in its brilliance. When I saw him, I fell at his feet as though dead. Then he placed his right hand on me and said, "Do not be afraid. I am the first and the last. I am the living one. I was dead, and now look, I am alive forever and ever, and I hold the keys of death and Hades." Mga kapatid, look at this resurrected Christ, ascended Christ, the one who is in heaven. Nung makita ng beloved apostle, John the Beloved, yung dati sinasandigan niya ng kanyang ulo doon sa Last Supper, ay nung makita niya yung ascended Christ, nawalan ng malay, nahimatay. Naniniwala ba kayo na ganyan ang Jesus natin? Do you believe that that is our Jesus? The one who is ascended in heaven? Na kapag ka nakita mo, nakaharap mo, maimatay ka. Pero ngayon nawawalan tayo ng takot sa Diyos. What kind of Christians are we? Sabi ko nga sa inyo, it is because sometimes the words of God are made dull. Sapal na yung dating ng salita ng Diyos sa atin. It's no longer empowered. They're not fire anymore. Kaya kulang tayo sa takot. But now, makikita nyo yung minsan nagsakripisyo ng buhay para sa atin. Mamamatay ka kapag nakita mo. Ito ang nangyari kay John, yung dating malapit sa kanya rito sa mundong ito. Even hindi ito nanlamig na Kristiyano. Hindi ito maligamgam na Kristiyano. Hanggang sa kanyang kamatayan, he was in the island of Patmos during that time where this vision was shown to him. Pero tingnan nyo, he passed away. Nahimatay siya. Because that is the exalted Christ, the Son of God. Mga kapatid, and when we face Him in the day of judgment, pag hindi tayo naging maingat, we will see a stern face, hindi maamong mukha, because He no longer is the Lamb of God in this book. He is the Lion of Judah. Sa aklat na ito. He is no longer the Lamb of God, a sacrificial lamb. He is the Lion of Judah. Nahaharapin nating lahat. Na magkaroon tayo ng aral dito na itong matapat, mainit, maalam, magpapakamatay para sa paglilingkod sa Kanya. Nung makita niya yung ascended Christ, nahimatay. Sabi ng verse 19, "Right therefore, what you have seen, what is now, and what will take place later. The mystery of the 7 stars that you saw in my right hand, and the 7 golden lampstands is this. The 7 stars are the angels of the 7 churches, and the 7 lampstands are the 7 churches." Ano yung pinapakita niya rito? Jesus has the authority over the churches. Yung original na recipient ng aklat na ito, the book of Revelation, are the 7 churches in Asia. Pero ipinapakita niya yung kanyang control, yung kanyang power, yung kanyang authority sa mga churches na ito. And if we consider ourselves as the church, part of the Church of Christ, mga kapatid, we should be under the authority, power, and direction of our Lord Jesus Christ. Mga kapatid, ayokong habaan yung aking sasabihin sa inyo rito sapagkat gusto ko lang makita nyo na we should understand the Jesus that we serve. Hindi ito yung
Parang baliwala. Yung reverence wala sa puso natin. Kaya tingnan nyo yung buhay nyo ha, hindi ko alam, hindi ko kayo nakikita, but I know yung tungo ng mundong ito. Yung direksyon ng mundong ito, palubog ito, paalis ito sa Panginoon. Pag hindi ka naalis sa pagiging religyoso, masasama ka dyan. Masasama ka dyan. Bakit? Walang apoy sa puso mo, walang revelation talaga, walang impact Masasama ka dyan. Kaya ingatan natin ang ating buhay. There's one chance to live and one life to give. One chance to live, one life to give. Pag na-miss natin ito ngayon mga kapatid, while we are still living, it is a chance. Sabi ko nga, you can never hear the word repent when you face the judge, Jesus Christ. Hindi mo na maririnig yung magsisi ka. Kahit anong iyak na gawin mo sa harap ng hukom na ito, hindi na yan mababago. Once na nakita mo ang mukha ng Diyos, there's no longer forgiveness. Like the angels who saw the face of the Lord, they were not given the opportunity to repent from their sins. Once, when we face the face of the Lord Jesus Christ, when we see His face, wala nang opportunity para magsisi pa. Now is the day of our salvation. Now is the day to repent. Now is the time to return from our sins. Nang sa gayon ay magkaroon tayo ng lakas ng loob na maharap siya sa walang hanggan. Gusto ko pa sanang babalaan kayo mga kapatid sa mga kaganapan sa ating mundo. Maraming nagsasabi na kukunin tayo ng Panginoon, malapit na, hindi natin alam. Yan ang tinuturo ng marami. You know, itong aklat ng pahayag na ito has the most complete and I think more revelation. Kasi nung nagtuturo ang Panginoon sa aklat ng Matthew, ng Mark chapter 13, ng Luke chapter 17 and 21, nadiyan yung mga event ng kanyang muling pagbabalik. Nadiyan nagsasalita siya tungkol sa kanyang pagbabalik. Pero dito sa pahayag mga kapatid ay naniniwala ko na mas kumpleto ito. Because Christ has the authority, power, and to tell everything. He knows everything that is going to happen. Kaya nais ko sabihin sa inyo ang katotohanan ito. At lagi ko sinasabi ito sa mga estudyante na sabi ko, hindi darating ang Panginoon hanggat hindi mangyayari ang malaking digmaan na sinasabi ng Biblia na 1/4 ng populasyon ng mundo ang mamamatay. At sabi ko nga, walang panahon na mas malapit o makikita yung palatandaang yon, kundi ang ating kapanahunan. Para sabihin sa inyo, ang rapture ay nangyari o ang caught up ng church ay nangyari sa Revelation 7:9. Doon kinuha ng Panginoon ang kanyang iglesia. Ganito sabi niya, after this I looked and there before me was a great multitude that no one could count from every nation, tribe, people, and language standing before the throne and before the Lamb. They were wearing white robes and were holding palm branches in their hands, and they cried in a loud voice, salvation belongs to our God who sits on the throne and to the Lamb. All the angels were standing around the throne and around the elders and the four living creatures fell down on their face before the throne and worship God, saying, Amen, praise and glory and wisdom and thanks and honor and power and strength be to our God forever and ever. Amen. Then one of the elders asked me, these in white robes, who are they? And where did they come from? Now, ganito mga kapatid, dito nangyari yung pagkuha ng Panginoon sa mga mananampalataya. Kaya tingnan nyo, from great multitude na ito ay every nation, tribe, people, and language. They were standing before the throne and before the Lamb. Diyan nangyari yung pagkuha. Pero sa chapter 6, nandun yung sinasabi ko na malaking digmaan na mangyayari. Kaya huwag kayo umasa na darating ang Panginoon na walang digmaan na mangyayari, na 1/4 ng
populasyon ng mundo ang mamamatay. Ganito ang sabi ng verse 8. Chapter 6, verse 8. I looked, and there before me was a pale horse. Its rider was named Death, and Hades was following close behind him. They were given power over a fourth of the earth to kill by sword. Sword, mga kapatid, does not necessarily mean sword, but arms, armas. Kill by sword, famine, and plague, and by the wild beasts of the earth. Yan yung impact ng giyera. Sword, after giyera, may tagutom, may salot ng kamatayan, yan ang papatay sa 1/4 ng populasyon ng mundo. So, yan ang paghandaan natin. Pero alam nyo, kung ikaw ay magsasabi lang na, uy, maganda na tayo, you are unfaithful bride. You are one of those foolish bride. Kabahagi ka doon sa foolish bride na magkukumahog lang maghanda pag nandyan na ang Panginoon. You will fail. Hindi ka papapasukin. Yun ang sinasabi sa Matthew 25, 1-13. That is the parable of the 10 virgins. The unfaithful bride will be left. Maiiwanan sila. Mga kapatid, sinasabi ko ito sa inyo para gisingin kayo sa inyong kalalagayan. Huwag kayong maghanda pag nandyan na. Maiiwanan kayo. Ngayon ang panahon ng paghahanda. So magandang gabi po. Nawa makadagdag ito sa ating pagkakilala sa Panginoon. Babalik ko na po kay Brother Joseph at para sa ating closing prayer. Magandang gabi sa bawat isa. Mahal tayo ng Panginoon. Naway mahalin din natin siya.